Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa mga taga-Efeso, chapter 4, verse 29. Ang sinasabi dito ay, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo nakakabuti at sa angkop ng pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Ang ating mga salita ay maaaring magbigkis sa mga tao, sa mga walang kasinungalingan na hindi nilalayong tukuyin sila. Sa kabutihang palad, maaari tayong palayain ni Jesus. Sinisira niya ang mga tanikala at sinisira ang mga kasinungalingan na sinabi sa atin ng iba o ng ating sarili. Ngunit ang punto rito ay maaari tayong hindi sinasadyang maging isang taong naglalagay ng isa pang hawla sa ating mga salita. Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng direksyon pagdating sa kung ano ang dumadaloy mula sa ating mga bibig. At sinasabi rin ng Kawikaan chapter 10 verse 19 na ang kasalanan ay hindi nagwawakas sa pagpaparami ng mga salita. Ngunit ang mabait ay nagpipigil ng kanilang mga dila. Bilang mga mananampalataya gaya natin, tinatawag tayo ng Diyos na maging mga taong mabilis makinig at mabagal sa pagsasalita. Kaya ano ang mga ibig sabihin nito para sa atin? Paano tayo magiging mga taong matalino sa ating mga salita? Gumugol tayo ng oras sa pagpanalangin. Hilingin natin sa Diyos na gabayan ang ating mga pananalita at bigyan ng mga pagkakataong pasiglahin ng iba. At kung mayroon kang tinatawag sa Mateo 10 na may sakit sa puso, hilingin kay Jesus na baguhin ang iyong pananalita dahil siya ang may kapangyarihang baguhin ang ating puso at ang ating pananalita ay susunod. At magsanay ng pag-iisip bago ka magsalita. Bago ka tumugon sa isang tao, huminto magbilang ng hanggang 3 sa iyong isipan at isipin na ang ating tugon ay nagpaparangal sa Diyos o isa, gaya sa sinabi ng Kawikaan na tudurog sa kanilang mga espiritu. At sa halip na magiging mabilis sa paninirang puri, husgahan o gumagamit ng magagaspang na salita, maging mga taong nagpapalaya sa iba sa pamamagitan ng pagsasabi ng buhay sa kanila at sa kanila. Tandaan na kung ano ang iyong pinag-uusapan sa kanila at sa kanila ay nagdadala ng timbang. Pasiglahin sila sa pamamagitan ng mga salitang nakakapagpatibay, papuri, sabihin ang buhay sa kanila. Gumamit ng salita na nagdadala ng biyaya at kabaitan. Humingi rin ng paumanhin sa mga naging sanhi ng pinsala sa iyong mga salita. Maging mga taong mabilis tayong humingi ng tawad sa mga nasaktan natin at mabilis na tumalikod sa ating kasalanan. At oo, magugulo tayo ngunit patuloy tayong magpahinga sa kalayaang dumating kay Jesus. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.